Pilipinas. Ako nga pala si Divine Grisel Lazar. Magandang umaga, Lucy Dalhinatuan. At ako nga pala si Joy Sirana. At kayo ay Nakatuto sa Saligan para sa pabansang balita, mahigit 1 bilyon ang kinaltas ng Kamara. 733 milyon na lang ang budget ng OVP. Hariloke, pinaaresto ng Kamara. At para naman sa balitang showbiz. Pagpapakilala ni Chris Aquino sa mga anak na sina Baby Joshua pinag-uusapan. Para sa Usapan Sports, Alas Pilipinas Men's Team lalagsada sa 2025 PID World Championship. Para sa ulat panahon. Ulat ng panahon para sa Lugsong Dalhinatuan, October 24. SC, kailangan magdesisyon agad. Mahigit 700 bilyong telephone maubos sa 2025. Para naman sa pambansang balita, narito si Erika. Higit 1 billion pesos kinaltas ng Kamara. 733 million pesos na lang ang budget ng OVP. Ang Office of the Vice President or OVP ay makakatanggap ng 733 million pesos sa susunod na taon. Mula sa orihinal na 2 billion pesos, ang House Committee on Appropriation ay nagbawas ng higit sa 1 billion pesos sa budget ng Office of the Vice President or OVP para sa taong 2024. Ang orihinal na budget ng OVP ay mahigit sa 2 billion pesos, ngunit ang rekomendasyon ng Execom ng House Committee on Appropriation ay nagbawas nito sa 733 million pesos lamang. Ang pagbawas nito ay nagdulot ng malaking pag-alala sa mga mambabatas mula sa Makabayan Bloc na nagsasabing ito ay isang vice presidential pork na hindi nila hahayaang makasulot. Ang mga detalye ng mga proyekto na naapektado ng pagbawas ng budget ay hindi pa nabanggit sa mga resulta ng paghanap. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga programa ng proyekto ng OVP na maaaring maapektuhan ng pagbawas ng budget. Medical Assistant Program. Ang OVP ay nagbigay ng tulong sa 52,472 benepisyaryo sa ilalim ng programang ito mula Enero hanggang Hulyo 2023. Burial Assistance Program. Ang OVP ay nagbigay ng tulong sa 11,606 benepisyaryo sa ilalim ng programang ito. Magnegosyo tatay. Speaking Martin, Congressman Fundadem sa pagkontrol sa budget kickback sa Kapit Project sa Kamara, dinudukin ni VP Sara Duterte. Speaker Martin, kung tandem sa pagkontrol sa budget kickbacks o government projects sa Kamara, binubuking ni VP Sara Duterte. Kinumpirmahan ni Vice President Sara Duterte ang pagkakaroon ng kickback sa budget ng mga proyekto ng gobyerno. Gayunpaman, walang nabanggit sa mga akusasyon o ebidensya na nagpapatunay na may kaugnay Speaker Martin o kung katandem sa mga aligasyon ng kickback sa mga proyekto ng gobyerno. SC, kailangan magdesisyon agad. Mahigit 700 bilyong telephone maubos sa 2025. Kinakailangan magdesisyon agad ng 19 bilyong PhilHealth Fund na ubos sa 2025. Isang mamabatas ang nag-apela sa Korte Suprema na magsisyon agad sa kaso ng PhilHealth dahil sa panganib na maubos ang 19 bilyong pondo nito sa 2025. Ang PhilHealth ay pangunahing nagbibigay ng sigurong pangkalusugan sa Pilipinas ay nakakaharap ng pangalawang krisis sa pondo. Ayon sa ulat, 19 bilyong pondo ng PhilHealth ay inaasahang maubos sa taong 2025. Ang sitwasyon ay magdudulot ng malaking pag-aalala sa mga mamamayan at healthcare workers. Kung hindi agad matutugunan ang problema, maaari itong magresulta ng pagbaba ng kalidad ng serbisyong pangkalusugan at pagtaas ng gastos ng mga pasyente. Para naman sa balitang sports, Alas Pilipinas Men's Team lalagsada sa 2025 FIBB World Championship. Ang Alas Pilipinas Men's Team ay naghahanda na makipaglaban sa 2025. Gaganapin sa Pilipinas mula September 12 hanggang 27. Ang host torneo Alas sa Pilipinas automatikong nakukuha sa pwestong kompetisyon. Ang kupunan ng pinamumuan ng bagong Italian coach na Agolino Frigoni. Alas Pilipinas ay naglalayong magpakita ng magandang laro sa kanilang unang paglawak sa World Championship. Para naman sa balitang showbiz, narito si Carla Alforno. Mga kababayan, kayo nakatutok sa showbiz anong ganap. Pagpapalaki ni Chris Aquino sa mga anak na sina Bimbi Joshua pinag-uusapan. Ang pagpapalaki ni Chris Aquino sa kanyang mga anak ay naging usapan sa social media. Ang pagiging isang ina ni Chris Aquino sa kanyang dalawang anak na sina Joshua at Bimbi ay naging paksa ng maraming usapan sa social media.
Si Chris ay kilala sa pagiging bukas at transparent tungkol sa kanyang buhay pamilya. At madalas niyang ibinabahagi ang mga detalye ng kanyang pagiging ina sa kanyang mga followers. Si Chris ay madalas na nagpo-post ng mga larawan at video ng kanyang mga anak sa social media at madalas siyang nagkukwento tungkol sa kanilang mga buhay. Dahil dito, naging paksa ng usapan ang kanyang pagiging ina at marami ang nagkomento tungkol sa kanyang mga paraan ng pagpapalaki sa kanyang mga anak. Para naman sa weather update, narito si Chivo Rendon. Para naman sa panahon ngayon, o nga pala si Chivo Rindon, ulat ng panahon para sa lungsod ng Hinatuan, Oktubre 11, 2024. Ayon sa mga datos na nakalap, ang lungsod ng Hinatuan ay inasahang magkakaroon ng mainit at mahalumigmig na panahon sa Oktubre 11, 2024. Ang inasahang temperatura ay 32 degrees Celsius sa araw at 27 degrees Celsius sa gabi. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga datos na ito ay pangkahalataan lamang. Ang aktwal na temperatura at kondisyon ay maaaring mag-iba depende sa mga araw at iba pang mga kadahilanan. Yun lang po, salamat.